Formal nang hiniling na Malacanang sa Kongreso na bigyan ng dagdag na kapangyarihan si Pangulong Benigno Aquino III upang masolusyonan ang pinangangambahang power crisis sa susunod na taon. Ito ang balita ni Monokson. Sa liham na ibinigay ng Malacanang sa Kamara, nakasaad na hinihiling ni Pangulong Aquino na aksyonan sa lalong madaling panahon na mabigyan siya ng kapangyarihan na makipagkontrata para sa karagdagang supply ng kuryente. Sa pamamagitan nito, maaari na makipagkontrata ang pamahalaan upang mapunan ang kakulangan sa supply ng kuryente ng bansa sa susunod na taon. Ayon sa Department of Energy, maraming mga solusyon ang nakikita nilang makatutulong upang maiwasan ang power crisis. Subalit, kailangan muna na mabigyan ng dagdag na kapangyarihan si Pangulong Aquino upang magkaroon ito ng katuparan. Mayroon na lamang 6 na buwan bago ang pinangangambahang power crisis. Kung hindi ito maaksyonan sa lalong madaling panahon, ay magdudulot ito ng perwisyo sa mga tao. We are definitely running out of time. So, Section 71, kung in-approve yan, okay, time is of the essence. Siguro, hindi naman siguro ako nagkukulang kakasalita nito. Ayon naman kay Committee on Energy Chair, Representative Ray Umali, kailangan muna nilang makuha sa DOE ang ilang mga detalye at impormasyon upang mapatunayan na kailangan nga ng Pangulo ang emergency powers. Para malinaw sa Congress kung ano yung parameters really to enable us to determine and establish yung imminent shortage of power, and then eventually kung saan ano yung parameters and terms and conditions for the grant of emergency power. Nagpahayag rin ng suporta si Umali sa kahilingan ng Pangulo. Aniya, inaasahan na bago matapos ang Oktubre ay matatapos nila ang mga pagdinig kaugnay sa kahilingan ng Pangulo. Samantala, ayon naman kay Bayan Muna Representative Nery Colmenares, magreresulta ito ng lalong pagtaas ng presyo ng kuryente na posibleng umabot sa 60 centavos per kilowatt hour. Kasunod umano nito ay ang pagtaas din ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Ayon kay Colmenares, maaari namang maresolba ang nakaambang problema sa kuryente sa paggamit ng wind at solar power. We will ask the very incisive questions and we will make sure na hindi basta-bastang naibigay yung poder na yan, lalo na may threat ng mga increase in prices of electricity and irregularities in the contracts. Dumepensa naman si DOE Secretary Jericho Petilla. Okay. Ano naman pag hindi binigay? Possible brownout? Okay. Okay, I mean, you have pros and cons with this, no? Okay, magsususpetsahan tayo parati. Yung iba nga nagsususpetsa rin na yung iba naman dito gusto talaga magka-brownout para magkagulo. Okay, there are some sectors who also want that. Okay, so what do we want? We want the least effect to the public. Mon Hokson, UNTV News Worldwide.